po tayo ng update sa lagay ng panahon at kinaroroonan ng bagyong Opong. Kausapin po natin si Benison Estareja, ang weather specialist mula sa Pag-asa. Maulang araw, Mr. Benison. Yes po, maulang araw, Miss Connie. Ano po ang pinakahuling update na natin tungkol sa bagyong Opong? Nasaan na po ito ngayon? Sa ngayon po, nasa coastal waters na po ng Ferrol sa Romblon ang sentro nitong si Severe Tropical Storm Opong. Taglay pa rin ang hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbukso hanggang 150 kilometers per hour na po. At kumikilos pa kanluran or westward at 35 kilometers per hour. So bahagya itong bumibilis sa ngayon. Nagkaroon tayo ng landfall dito po sa may Eastern Samar kagabi and then kaninang madaling araw sa may Masbate. Afterwards, a few hours ago actually dito lamang sa may Romblon at sa mga susunod na oras papunta na po ito ng Mindoro Island. Okay, so tatlo ang beses na pag-landfall po nito, tama? Bali po tatlong probinsya, tapos dalawang beses po sa may Masbate at dalawa sa Romblon. Ayun, okay. At ano po yung mga lugar na kasalukuyang nasa ilalim ng storm signal warning sa mga susunod na oras? Base po sa ating latest bulletin, signal number 3 sa Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Gayun din sa northern portion of Aklan at Caluya Island. Signal number 2 naman sa southern Zambales, Bataan, southern Pampanga, southern Bulacan, Metro Manila nakataas pa rin po ang signal number 2. Gayun din sa Rizal, Cavite, Buong Laguna, Southern Quezon signal number 2, Southern Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Calamian Islands, and Puyo Islands. Signal number 2 rin sa Northern Antique, rest of Aklan, Northern Iloilo, maging sa Northern Negros Occidental, Extreme Northern Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, Extreme Western portion ng Northern Samar, at Extreme Western portion ng Samar. At signal number 1 naman po, dito sa Pangasinan, rest of Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, southern portion of Aurora, natitirang bahagi ng Pampanga at ng Bulacan, maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Catanduanes, northern portion ng Palawan, rest of Antique, rest of Iloilo and Guimaras, signal number 1, maging sa central portion of Negros Occidental, hilagang bahagi ng Negros Oriental, northern and central Cebu, northern Bohol, rest of Northern Samar, rest of Samar, Eastern Samar, signal number 1 na lamang, maging sa Biliran, Leyte, and Southern Leyte. I see. At ito ho, meron ba bang posibilidad na lumakas pa ang bagyo? Base po sa ating pinakahuling track, within the next 24 hours, posibleng manatili pa rin ito as a severe tropical storm. So most likely po nasa 100 to 110 kilometers per hour pa rin ito during its passage dito sa Mindoro Island hanggang makarating po ng West Philippine Sea. So paglabas niya ng PAR, bukas ng umaga or tanghali, doon pa lamang siya magsisimulang lumakas ulit as a typhoon. I see. Pero meron din ho tayo nababalitaan kanina umaga na between 4 p.m. mamaya hanggang 8 p.m. daw ay inaasahang maaring lumakas ang ulan sa iba't ibang bahagi po ng bansa, lalo na dito sa Metro Manila. Ganyan pa rin po ba ang ating prediction? Yes po, base po dun sa ating huling assessment, mamayang hapon pinakamalapit ang sentro nitong si Bagyong Opong dito po sa Metro Manila. Ito yung time kung saan nasa Mindoro Island po itong bagyo. So for Metro Manila, we're expecting pa rin naman halos consistent po yung mga light to moderate with attack natin. Gayun din sa mga kalapit na lugar dito sa Central Luzon and Calabarzon. But dun sa may parting Mindoro, binabalaan na po natin sila dahil dun pa lamang papunta yung pinakamalalakas na hangin at ulan sa mga susunod na oras. Sabi niyo po kanina ay bukas maaring umalis na po ito sa ating bansa, tanghali or umaga. Sa mga susunod na oras o araw po pala, ano ho ba ang ating aasahan? Pagkaalis nitong bagyo, sabi niyo maaring lumakas pa ito bago tuluyang makaalis Yes po, kahit pa sabihin natin na lumalakas ito habang nasa West Philippine Sea, lumalayo naman po siya. So we're expecting that most of Saturday and Sunday ay fair weather conditions naman po ang iiral sa malaking bahagi ng bansa. And possibly hanggang sa katapusan po ng Setyembre ay wala naman tayong panibagong susunod na bagyo sa loob ng ating PAR. However, meron po tayong minomonitor ng cloud clusters sa ngayon. Kung mapapansin po nila, doon sa rightmost side sa labas ng PAR, meron dyan cloud clusters. Hindi natin nirule out na may mabubuo dyan na low pressure area at sa mga unang araw ng Oktubre, posible po itong maka-apekto dito sa may silangang parte ng bansa. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Yan po naman si Mr. Benison Estareja, ang weather specialist ng Pag-asa.